Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Sunday! Happy Sunday! Oy, magsimba kayo. Makasakaling makuha sa dasal ang sitwasyon ng Pilipinas. So, kamusta kayo? Kamusta na naman ang isang weekend na matatapos na? Another week is coming. I am on week 68. 68 na. So, yung para sa mga bago na subscriber, announcement. Una, thank you for subscribing. Yung ibang nanonood ngayon, please like, share, subscribe. Yung mga bagong Pinoy Survivor, merong playlist, panoorin nyo lang yung playlist, no? Kung gusto nyo makilala, malaman ang aking buhay, may kakapulutan kayo ng aral, paminsan-minsan, at kung gusto nyo makatulog, pwede rin kayong makatulog. sa boredom, ano? Boredom, So, yun yung ano ko. Tapos noon, meron kaming, meron akong sinasabing Matikas Challenge, no? Ever since, nung simula ako nag-vlog, Matikas Challenge, yun naman isang purpose ko na sabihin sa mga followers, sa subscriber, na given yung biblical perspective, mag-ano tayo, maghanda tayo. Maghanda tayo, siguro. Yan. Maghanda tayo na magkaroon man ng gera o kahit balita lang ng gera, magkaroon man ng sakuna, lindol, baha, climate change, walang pagkain, pestilence, COVID type na pandemic, naranasan naman natin. Isipin nyo kung hindi lang isang pandemic, kung sabay-sabay na 10, no? So, paano na? Nakita nyo naman, walang mabili sa grocery kasi nag-panic buying lahat. Naranasan ko yon. Nasa farm ako noon, sa La Union, volunteer ako na magpa-lockdown doon. That was 2020, and then bumibili lang ako ng mga gamit. Wala nang mabili sa palengke at that time, walang mabili sa grocery kasi yung mga tao hindi nagtitinda o kaya basta wala, nag-panic buying. So, ako nang umabot sa ganon. That's why, Matikas Challenge, pakonti-konti on a weekly basis, 83 weeks. Kaya naman naging 83, class 83 ako sa PMA. Huwag nyo na ipagkalat. Kasi yung klase namin, hindi naman nag-manifesto. Kanya-kanya kami na pirma sa iba-ibang manifesto. Hati yung klase namin Hati. Merong pro-BBM, may pro-Duterte, may neutral. Tatlong hati. Yung iba hanggang ngayon confused na, malapit na kaming mamatay. Hanggang ngayon confused pa. Hanggang ngayon. Iba sinasabi ako yung confused. Oh, no, I'm not confused. I know what I'm talking about. So yung iba confused mabot pa ng general putragiso. Naging general wala naman silbi. Anyway, mga bok, bahala kayo sa buhay ninyo. Mga P-Mayor, bahala kayo sa buhay ninyo. So yung Matikas Challenge, 1 week yon, every week 83 weeks na naghahanda kayo. Mahalaga yung 3. Pagkain, tubig, tsaka food. Asin, delata, tapos tubig, tsaka bigas. No? Mahal ang bigas ngayon. Ako, hindi pa nakakabili ng bigas na pakonti-konti. Kinakain din namin So, ilan beses na ako nagka-tempt na isang sako. Ubus din, kinain namin. Kinain namin. So, towards my 70th or 80th week, yan, kukumpletin yung requirement. I need 18 na sako 18 na sako. Para sa 3 taon namin magkakasama sa bahay. No? Sama na yung aking mga alagang hayop. So, inampit ko kasi 6 na sako sa isang tao. No? So, thereabouts. So, 18. So, bibili ako mga 20 na sako towards the end. Anyway, hindi naman nasisira yan. Good up to 30 years ang bigas. Forever nga pagka stored properly.
bubukod nyo lang from the sako, bukod nyo sa mga plastic na kung paano kayo magsasaing. Yun yung, kami, yung takalan namin, 5 ganun sa isang sinaing, kasama na aso ron. And, yan. Tapos, pakonti-konti, mag-start na kayo mag-imbak ng butane. May kalan kami na single burner para pwedeng pambigas. Meron kaming ganun talaga kasi pagka nag-run out yung aming LPG, alam nga naman tatawag ka, ura-urada, nagluluto ka. So, pagka gano'n, naubos yung LPG namin, set up ka agad nung 1 burner, meron kaming butane. So, kinompute ko rin, ang butane na kailangan namin, given 3 years, is about 600, no? Mga ganon, 600. Mga 55, 65 ang isa. So, pero may expiry. Yun yung problem doon. May expiration date. Mga 1 year, 2 years. So, I'll take my chance na I'll buy yung mga ganon towards the end of my challenge. Mukhang di pa naman magkakagere, no? Di pa naman. Hanggang November yan siguro. Before elections. From now to November. Hindi natin alam Nobody knows. So, instead na yung ibang nagmamonitor na account ko, sabihin ako nag-warmongering, putragis kayo, isipin nyo talaga, pwedeng magkaroon ng gera. Mga loko-loko kayo. Tarantado kayo. Ang dyan talaga, mas maganda, makahanda ang Pilipino, makahanda kayo. Kasi pagka nag-panic buying na lahat, wala na. Bakit weekly or 83 weeks? Kasi, siya, may expiration yung mga delata na inimbak ninyo. Honey, walang expiration. Meron na kaming honey. So, yung mga asukal na yan, yung mga, sa huli na yan, ang mahalaga sa akin yung delata because yun yung mahal no? So, mag-budget lang kayo, 500 to 1,000. Yung iba sa inyo, nagko-comment, paano naman kami, sir? Mahirap lang kami. Abay, gawa nyo ng paraan. Sinasabi ko na nga sa inyo yung konsepto, abay, hindi ko problema yung gawa nyo ng paraan. Disiplina lang yun. Kami nga, nagagawa namin ng paraan Kung kaya ko, kaya nyo. Ano tingin sa akin, sobrang yaman? Hindi naman. Bebenta ko na nga yung mga aso para makabili ko ng bigas. Ba't kawawa naman yung mga aso ko bebenta ko to, one time, big time. Hanap ko ng bagay, sayang din to, tusino rin to So, gano'n one week. Ay mga nabibili ko ngayon, ang expiry na sa for 3. 2027 na, nag-start ng 2027, early 2027 or late 2026. So, you can just imagine, yung weekly kayong bumibili sa budget na 500. 500 ang sardinas 33 lang 33 yung Spanish Mas mura yung mga sardinas na plain. So, mga 23, 25, ganon. Depende sa brand. Pero yung aking kasing type is Spanish na sardine o kaya yung SM bonus na sardinas. Yun lang binibili ko. Yung iba, nilibayan ko na, tinigil ko na iba. Hindi ko type yung lasa So, ang tolerable sa akin is yung Spanish na sardines tsaka yung SM bonus, medyo manghang. So, yun yung inista ko. So, kung 10 ang bibilin nyo every week, that's only 330, no? Good, that's good. Tapos nun, yung sobrang yung bilhin nyo ng ano tawag doon? Carne Norte. Social ako Pure Foods ang binibili ko. Pwede rin bumili kay Argentina. Bahala kayo. Kung anong type ng lasa nyo. Sa akin, hanggat di pa konti-konti, para pagka wala na makain, may konting gloria naman. Maling, bumibili rin ako. Meatloaf. Ano pa ba? Pusit, yung mga ganun ba. Yung konting gisa na lang. Sibuyas, tsaka bawang ba? Tapos nun kainin. Yung maliliit na pusit. Isang ganun lang, okay na sa amin. More than enough. So, you spread the word, Matikas Challenge, prepare for the worst. Biblical perspective,
anything can happen from now hanggang sa, tingin ko hanggang 2030, 2,000 years. From the crucifixion, 2030, 0030 AD o 33 AD. Hindi alam yung exact date eh. Pero 2,000 years thereafter, you have 2030 hanggang 2033 as the cut-off ba. May explanation doon, 4,000 years before the crucifixion. From Adam, papunta dito kay Kristo, 4,000 years. 2,000 years, excuse me, is yung church age, Christianity, from the time na crucify si Kristo hanggang sa ending, yung cut-off, end of the tribulation period, and thereafter, 1,000 years. So all in all, 4, 2, tsaka 1, 7,000 years. 7 days of creation. Each day of creation, 1,000 years. So ganun ha. Bakit ganun? Kasi time travel hindi natin alam. Pagka pumunta kayong langit, tanongin nyo. Question. Ano ba yung pinagtuturo sa amin ng sa eskwelahan tsaka ng mga pare? Tama ba yun? O di magtanong kayo. Magtatanong din ako eh. Marami akong tanong eh. Okay. Kasi para bang maniwala ka or else. Yung mga ganun ba? Maniwala ka or else. Sa impyerno ka. Yung ganun. Hindi naman ganun si Kristo eh. Nurturing nga supposed to be that yung Old Testament, yung delubyo. Fear. The Great Flood. Sodom and Gomorrah. 10 plagues of Egypt. Mga talagang bagam. Fear. So, nakita ni Kristo, parang mali Parang mali. Parang, hindi mo makukuha yan sa dictatorial na leadership. Hindi sa fear. No, hindi sa fear. Kunin mo sa love. Kaya pagdating ni Kristo, love thy enemy. Kaya, kalimutan niya na yung politika. Love thy enemy. Forgive the sinners. He who has not sinned, cast the first stone. Bangag yung presidente. Ang hirap naman nun. Bangag ang presidente, patawarin nyo na lang. Hindi pwede. Presidente ka ng Pilipinas, ilalaban mo lang sa gera. Okay, so, basta yung lahat na nangyayari ngayon, panay sa mundo yan, standard ng mundo. And ako, nag-elevate ako ng aking sphere. Doon ako sa realm ng langit, no? Doon ako sa spiritual realm na lahat ito mawawala rin kahit anong ari-arian nyo, kahit ano yung napundar ninyo, ano yung inyong title na naabot, education na naabot, pagdating mo sa langit, wala ka. Sasabihin mo, doctorate, masters. 3 masters ko. Meron akong doctorate, tapos may honoris causa pa ako. Politiko ko. Wala. Yan, sabihin ni San Pedro, ulul. sabihin ni Tulpo sa langit. Dami kong tinulungan na tao. Ilang beses ka nagsalita ng gago. Sabihin ng langit, animal ka, sapat mo ba alam sa about isang salita mo ng gago, isang hagdanang pababa na impyerno yung accomplishment mo, yung na-attain mo. Nako, delikado si Tulpo Okay, so like, share, subscribe. Maraming salamat sa inyo. Thank you for commenting. Siya nga pala, like kayo, mag-like kasi nandadaig ako, bumababa yung yung score. Malaga sa akin yun score kasi yung presence ng pag-share ng YouTube, pag-recommend ng YouTube sa mga ina-upload kong video, may bearing doon yung score, no? As far as I understand. So, binabanatan ako ng mga troll sa pagganyan, pag thumbs down. So, kayo,
mag-thumbs up kayo, mag-like kayo. Para madaig, no? Ma-maintain ko yung at least 99. Para ma-share ng ang tawag doon sa what's next, no? Ng YouTube. Kasi yung iba, tinignan ko yung analytics. Yung iba, ngayon lang nalaman kasi nag-show up yung video as recommended by YouTube. Okay, so yun. Uy, hindi lang ha. Maingay. Maingay. Hindi pa madumi na yung mga tuta ko eh. Madumi na. Oh, malaki na. Malaki, no? Laki. Laki ng aso na at hindi na tuta eh. Oh, ito yung may iwan. Si Inday. Ivory. Oh, Inday. Oh. So, okay. Ang gusto kong pulsungan muna ngayon, ayokong humaba. Utik-utikin ko, chap-chapin ko na lang yung aking mga topic. Marami eh. So, merong lumabas na manifesto. Okay. Uy, may manifesto against Tulfo. Nagmanifesto mga PMA. O, basahin ko. Doon sa mga PMA na pumirma, maraming salamat sa inyo, mga sir, mga kabalyero, mga underclass. No? Maraming salamat sa inyo. At hindi kayo natutulog pala. Meron palang nakikinig. Meron palang nakapansin doon sa ginagawa ni Tulfo. Yeah, very good. Thank you. So, doon sa mga hindi pa nakakaano doon sa manifesto, pinost to sa Facebook eh. Ang title niya, A Call for Respect and Honor, Condemning Mr. Rapi Tulfo's Unacceptable, hindi ka tanggap-tanggap, o hindi ka nais-nais, treatment of citizens and the men in uniform. We, a coalition of concerned officers, strongly condemn the respectful, basahin ko na lang and dehumanizing actions carried out by Mr. Rapi Tulfo against Mr. Walang senator, against both military personnel and civilians, whether through his radio broadcast or in the context of Senate hearings. Our particular concern is an incident from 2020 which deserves public awareness. Matagal pa pala ito, 2020 na. Yung incident, ngayon lang nagka-manifest. Kasi ngayon lang nabalita eh. The unjust treatment of PFC Raymond Canlog. Ito yung namatay. No. A dedicated soldier who has bravely served our nation. It is disheartening, nakakalunos, to witness Mr. Tulfo exhibit a clear lack of regard for the sacrifices and unwavering dedication demonstrated by members of our armed forces. Siyempre, galit yung mga general. The incident involving PFC Canlog serves as a stark example of Mr. Tulfo's insensitivity and disregard for the duties and responsibilities of a soldier. It is unacceptable for an individual to trivialize the service of a soldier for personal gain. Oh, kasi meron siyang meron siyang channel no? Para syempre views ang hinahabol. And media attention, kasikatan. Milyon yung kanyang follower, especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Yeah. Pinom mo na. May langgam May langgam. Excuse me. PFC Canlog of the 57 IB PA, who Mr. Tulfo insulted and called Duwag, would later be killed in action. Oo, kasi alam ko yun ang niyan yung naging feeling yan nag-usap kayo, nagbabakbakan. Sabihan ka ba naman duwag? Sino ba itong gagong to? Si Senator. Duwag. Si Tulfo pala to. Tapos nun, tungkol yata sa atraso sa, chicks yata sinabihan duwag, yun, lumaban, patay. Tarantado rin to si Tulfo, May tapang pa Okay. Especially when the soldier has valid reasons for excusing themselves from participation while on an important mission. Nagbabakbakan. PFC Canlog of the 57 IB.
called WAG would later be killed in action in Barangay Penditen, Datu, Salibo, Maguindanao. Talaga ito Maguindanao, no? Marami nang namatay dito eh. On July 29, 2020, like any good soldier, he willingly offered his life so that our freedom, including Mr. Tulpos, is preserved and protected. Yun nga sama ng loob ng mga sundalo, mga kabrigada. Hinahinay kayo magsalita laban sa mga sundalo kasi ang mga sundalo, yung iba dyan, tumanda nga, full service pa sila, 30 plus years, tapos nun only to find out, tumanda sila, nawalan sila ng opportunity sa buhay. Minsan yung iba, hiwalay pa sa pamilya, o kaya, hindi ganun kalapit sa mga anak. Tapos kung birahin na lang ng mga politiko, at saka minsan mga civilian, o mga vlogger, akala mo kung makapagsalita ang mga tao, putragis yan, nakakainit ng ulo. Tapos sasabihin nyo, pagka may kailangan kayo na mauna. wala kayo kaamor-amor sa mga, hindi naman lahat, no? Pero walang kaamor-amor sa military. Ang trato ninyo sa mga armed forces kasi parang mga utos-utusan lang na mauna kayo. Para bang, kayo unang mamatay, yung ganun ba? Kayo mauna, tapos sabihin ng iba, may baril kasi kayo May baril kasi sila, ang armed forces. Ay, nako. Alam niyo ba, yung ibang MUP walang baril? Tinanong ko isa-isa, may baril ba kayo? Pistol, mahaba. Marami, wala ako rin, wala Tapos sasabihin niyo, mauna kami. Ano, kami ihaharap ninyo dun sa mga merong baril? Ay, nako. Kaya nga, mali ang mali yung ng mga tao, no? You want to change the country. You want to change the system. You want a better country. You fight for it. Hindi yung isusubo ninyo yung ibang tao on your behalf. No? Hindi ako galit. Hindi ako galit. Okay, ang haba nito Okay, so yun ang pinaka, basically, matatapos na. Let us cherish and honor the bravery and sacrifices of our soldiers by fostering a culture of appreciation and solidarity. Together, let us commit to upholding the values and freedoms defended by armed forces with the respect and dignity they rightfully deserve. Hoy! Ano ba? Quiet. Okay, so, signed. Rank, position, last name, first name, middle initial, and the class. Ayan na naman, class. PE Mayor na naman, mga sir, comment. Pipirma sana, PE Mayor, non-PE Mayor. Hoy! Tatapang ng mga to. Malilikot. Kaya ako nagbablog ng madaling araw para tulog Mga tao Aso naman nagising. So, ang pwede ba mag-manifesto na wag lang P-Mayor, kasama rin sana yung mga officers and men na non-P-Mayor and mga integri, mga reserve, mga ganun ba? Mga OCS, no? Sana ganun para walang elitism, no? Baka maanohan tayo masilip tayo na iba yung PMA, iba yung mga reserve, no? Isa lang ang serbisyo na PMA or non-PMA isa lang opisyal. And then baliwala yung mga opisyal kung wala yung mga sundalo. Kung meron kayo 1,000 opisyal, merong 28,000 na sundalo. 280,000 na sundalo. Isang tinyente sa isang platoon kunyari 30. Kung kunyari 1,000 tinyente, 1,000 times 30, de 30,000. Di ba? So, mas maraming sundalo If we get our soldiers, mga kabalyero, if we get our soldiers interested or involved or educated sa nangyayari sa bansa,
probably we will not have a problem in mastering so much support. No? Kasi yung mga tao natin, walang pakialam na rin eh. Tapos kayo pipirma, general, colonel, di ba? Pati yung mga corn kernel pumipirma. Pero pagdating dito sa sundalo, sa huli na sila, as the case may be. Para dumami, ayun. Kasi may nakapirman 500, para dumami, damay na rin yung mga sundalo. Dapat yan, in the first place, umpisa pa lang, the intent is, lahat makapirma. Lahat ma-involve. Because itong administration, o whatever na administration for that matter, hindi na natatakot sa mga general. Hindi na natatakot. Yun ang feel ko. Kasi yung unang-unang manifestong lumabas, binanatan doon yung kala Badoy at saka sa Queselis, no? Na i-release ninyo sa Congress directed. Sinabi doon yung corruption. Yung corruption, yung accountability, binaliwala eh. Di sila takot. As nasundan pa ng mga manifesto na nung kala Rio naman, General Rio, na yung mga kay Napoles na mga accused, no? Demanding explanation sa budget, etc. Tas itong manifesto na to. Marami ng manifesto na lumalabas eh. Okay, so, tapusin ko lang. Sign, General Narciso Abaya, retired, 71. General, 4-star, Chief of Staff to. Brigadier General Leandro Abeleda, the third, PA, di sinabi yung class. Abeliera, Police Brigadier General, 1984. Ay, nag-abot kami nito. Shh. Rio! Naku, ingay ng aso. Yun. Admiral Abinoha Danilo, 74. Abu, General Abu, Efren Abu. Okay Kamusta sir, kamusta? General Akop, 86. Mista iba to. Brigadier General Colonel Acosta Melchor, 71. Ay, sir, kamusta na? Cavalier Agarado, 90. Roy Agarado, okay. Rodolfo Agitina, Lieutenant Colonel, 94. Retired, siyempre retired. Nag-retire na siya, maaga siya nag-retire. Art Alabanza, 72. Francis Alaurin, 84. Mista ko dati ito, 83 dati ito eh. Tama, no? Mustabok. Danilo Alcoriza, 82. Alcoriza. Oh, sir, kamusta na? William Malunday, 87. Hindi ko nagaban ito. Joel Alvarez, 81. Alvarez, 81. Hindi ko maalala yung mukha ni sir, 81. Major General Leo Alves, 66. Oh, kilala ko to. Sir, kamusta na, sir? General Amarille, 81. Kilala lahat to, Matitino to mga nakapirma. Hanap akong mista ko, Meron akong makita ang mista. Rio. Dahil lang, Rio! Figaro! Nakakadistorbo itong mga to. Okay, so 84 Noel Armilia, kilala ko ito. Armilia, Eco Company. Tama ba? Reynaldo Aquino, 86. Año Nuevo, Major General Nestor, 81. Kamusta, sir? Mga mga nag-abot-abot. Edgardo Batenga,
Lieutenant General, 63. Mga nag-abot-abot to. Beltran. Orlando Beltran, 80. Ang lakas nito sa inverted push-up. Ang galing nito. Tapos nun, Benitez, Delta Company, Colonel Ernesto Benitez. Napakabait nitong upper class na to. Si Colonel Ernesto Benitez, class 82. Delta Company nito. Napakabait nito, tahimik. Okay. Bernardino, 81. Rear Admiral. Galing Sorry kung di ko Arthur Bio, 86. Brigadier General. Bonapos, 82. Bonilla, 82. Panay mga snappy to. Braganza, Lieutenant General. Talaga, dumadami yung tumatapang Noel Bravo. Colonel Alexis Bravo, class 90, special mention. Bata ko to Sani ka? Tinalo na ako nito sa barilan Nakita niya yung binabanatan ko, yung binabaril ko. Yung ganitong kalaking maya-maya tinamaan nito na pinauso namin yung una, piso-piso Kundi tapos nun, basyo-basyo na ng, yung bala na, M16, tapos nun, 45, 9mm, ganun ba, palit ng palit, tas napunta na sa piso, tas napunta sa 25, yung mga ganun ba, yung mga mamera. Magaling to si Bravo. Nag-resign na maaga, umalis na maaga. Bakit sumabot siya ng kernel? No, di ba? Colonel Buena, 78. Snappy rin to, Buena. Benoobra. Oscar Benoobra, 90. Okay. Si Magalong nandito rin General Magalong, Mayor Magalong. Nandito rin siya, 233. No? So, hindi na ako pipirma siguro. Kinakailan po. Marami Marami Sa susunod na manifesto ko na pipirma. Di ko nanonood ng Facebook No, hindi na ako na masyadong nakatingin sa Facebook. Mabot naman pala sa mga sundalo. Former organic personnel of 69 IB, 7 Infantry Division. Okay. Colonel Jimenez, PA retired. Colonel Borja, PA retired. Master Sergeant, Technical Sergeant, Melchor Salum, Alberto Martico. Ito yung sinasabi ko. Maganda nakapirma yung mga sundalo. Okay, dumami. Kasi nag-cut off sa official. Ang official nasa 210. No? 210. Tapos nagkaroon ng pirma ng mga sundalo. Pagdating kay Magalong, ayun, Benamin Magalong, 233. Mabakyaw. Colonel Mabakyaw. Albert, 74. Ano namin to Tako. Romeo Stestica, 78. Ang nag-inspire sa akin na take ng ng US Ranger. Nakita ko kasi siya nag-rope climb habang nagba-body twist ako. Nakita ko nag-rope climb, tapos sinasabi sa amin ni Sergeant Tuginay, Andy Tuginay, na yan sir, tignan niyo yan sir. Pagka nag-ambisyon kayo sir, yan, mag-US Ranger yan. Ganun ba Sergeant? Nagmamarites lang kami, pero yun, ako natuloy ako. Anyway, 83, Clarence Martinez. Snappy to si Clarence. Siya yung, sa isa kong vlog, siya yung first class policy chairman. Dating 81 to, na turn back, naging 83. Snappy rin to, Delta Company. Siya yung company executive officer ni Allen Arat Capuyan, yung naging NCIP na secretary, no? Okay, meron akong mista. Jimmy Manabat, Colonel. Ang Colonel lang ba si Jimmy? Kala ko General ka. 83, PNP. Rolando Malinaw, 82.
Okay, so, sorry sa mga hindi ko nabanggit na, no? Haba mga bok, mahaba. Maraming 82, tsaka 81. Alex Polinto Monteagudo, sa Nika to. Si General Monteagudo, 81 to, na honor committee, snappy to. Napakabait nito, matino talaga, sobrang tino. At, nakasama ko sa honor committee, si Sir. Idol yan. Meneses, 80. Number 2 to ng class 80. Gil Meneses, taga-Kanyugan to, Pasig. Idol din to. Kasi number 2 sa kaklase nila, if I remember right, number 1, si Delphin Lorenzo. Dapat yun din, nag-flag officer yun sa Navy, pero umalis din umaga. Si Delphin Lorenzo, class 1980, number 1. Lahat ng award kinuha no? Sayang, no? Umalis sila ni Colina, yung baron ng 80, first captain ng 80. Hermie G. Colina. Navy rin yun Pares Navy. Si Sir Meneses sa PNP to. Pabunan. Danny Pabunan, 82. So, Jose Reynaldo Ochoa, snappy to. Snappy. 72. Parang nag-CS to, a short while, no? If I remember right. Magandang lalaki ito, si Ochoa. Anyway, 78. Marami rin mga 78, oh. Picar, 82. Rolando Picar. Panay mga kilala. Anyway, maraming salamat. Shout out sa mga kabalyero, mga PMR at mga non-PMR at mga sundalo na pumirma sa manifesto na to para ma-put into check yung si Tulpo, na talaga namang mayabang. Sobra-sobra na Pero meron akong gustong reaksyon. Ang gusto ko lang i-react, no? One, si Tulpo is a symptom, no? He is just a symptom. Mga kabalyero, yung ginawa ninyo ng manifesto dahil sa isang Tulpo na isang senator o siguro nung 2020, hindi pa siya senator, sa programa niya, tinawag niya ng duwag yung sundalo na in the process namatay yung tao. Siguro, nakapasok sa utak ni Kandog yung sundalo yung pang-insulto ni Tulpo, duwag ka. Mandar dito, and then, sinabi niya, maiwan na ako rito, mag-withdraw kayo, binakbakan niya, ayun, patay siya. Siya yung nag-sacrifice para mabuhay yung mga kasama niya. Kaya itong si Tulpo, he is so irresponsible. Ano ba naman, mag-sorry ka na lang, Tulpo. Mag-sorry ka na lang. Dinadaan mo sa pasikatan, dinadaan mo sa yabang, tapang. Ikaw kaya, bigyan ka na rangko. AP, bigyan nyo ng rangko si Tulpo. Gawin yung general. Bigyan nyo ng mga sundalo. No? Regular na sundalo. And then, let him be the one to yung brigada niya. Brigade ang lumusob sa pagka nagkagulo sa West Philippine Sea. Tingnan kung di binarilya ng mga tao niya. Ang tapang masyado He doesn't even know shit about leadership. No? Tulpo, maingay ka lang. He is a symptom of a greater problem. Paano nakaabot ng ganyan isang tao na boto ng senator? Sandali lang, Hey! Mainit! Quiet! Ang mag-iingay dyan, tatanggal ako ng dila. Okay. Natahimik. Makaintindihan Tagalog. Punsa man na! Magsulti og tilog! Aray mo pusil! Bisaya. Nagdikos ka.
Lucano. Wala akong maintindihan. So, sorry about that, ang simptomas siya, abot siya ng senator, and then may ambisyon pang national. Yun yung nakakatakot. If he is like that, as arrogant as he is right now, being a senator, kaya niya ipahiya kahit sino man, and using yung powers of the office, resources, to make sure that he will come out na on top, no? Imagine niyo kung siya ay gawing vice president o gawing presidente ng Pilipinas. Kaya beware. Ang sa akin, sapato. Nabi na huwag ka maingay eh. ang ano doon, mag-ingat kayo mga kababayan. Kasi hindi tama yung pinag-aasta ng tao. At saka matuto na kayo mga botante. Yung mga ganyang klaseng tao, pagka napunta sa pwesto, nakukurap at nangkukurap, no? Marami siyang follower, oo, sige, go ahead, wala namang magtiwala kayo sa kanya kung gusto ninyo. Boto nyo pa kung gusto ninyo. Bansa nyo naman na apektado eh. Sipin mo yung ganyang klase yung ang national leader mo na okay lang sa kanya ipahiya ka. Ayan, namatay sundalo na hindi man lang mag-sorry ang gago. Hindi ka man lang mag-sorry, tulpo. Animal. Kaya nga AAP, yung pinaka-the best dyan, bigyan nyo na ranko yan, general. Bigyan nyo yung tao. Wag na yung bagito kasi bagito siya eh. So bigyan nyo yung tao na talagang veterano na, yung marunong na. Tignan natin kung ma-orderan yan lumusob. Tignan natin kung masasabihan niya ng duwag yung mga tao. Matapang lang kasi siya kasi nandyan siya sa posisyon. Pero dalin mo yan, bigyan mo siya ng baril, bigyan mo ng baril yung mga tauhan niya, let him lead these people, isang brigada, okay, isang batalyon na lang. 500 men. Tignan natin kung mapapasunod niya. Ano gagamitin niya? General ako, general. Colonel ako. Kung brigada, general. General ako. Sunod kayo sa akin. Lusob kayo. Ano gagawin niya? Nasaan siya? Sasama ba siya sa harap? Yung mga ganyang klaseng tao, kung umasta, akala ninyo ang gagaling. Pero super duwag. Ang gagaling, mag-aasta. How I wish na umikot ang gulong. Nasa inyo na armed forces eh. Nasa inyo eh. Nasa inyo rin taong bayan. Ako I tried. No? Nagsabi ko kung anong dapat gawin. The only way to change this country is yung puno ng politika at yung ugat ng korupsyon tanggalin. Patayin yung puno, pagpuputol-putulin, chap-chapin, and then hukayin pa yung ugat. Nasunin yung ugat. And that's the only way we will move forward. It will not be possible if we just change the leadership. We have to change the culture, the system, the political framework, no? Kasi masyado tayong nauwi sa ganito na bad talaga. Evil ang ating political setup. Ngayon yung pagka sinuwerte at nagkaroon ng change over, yari to si Tulpo. Kasama siya doon sa senador eh. Yari ka. Tapang mo. Kayong mga ang gagaling ninyo. Akong armed forces, bigyan ko kayo ng mga tigi-tigisang baril eh. Ang gagaling ninyo, ipapasok nyo kami sa gera, hayop kayo, hindi man lang kayo magkontra. Kayong mga pinagboboto namin, hindi kayo magkontra. Papasok namin kayo sa bigyan ko kayo ng tropa. Tapos nun tingnan natin kung hindi kayo mayari ng mga sundalo nyo. Nangyari yun pagka-arugante ka na opisyal, bariling ka ng tao. May mga ganong cases nang kinukwento sa amin nung kami kadete pa. Mga PMA yan na binaril sa likod ng mga sundalo nila. At mga reservists, mga ganon ba. Kasi arugante, mga abuso ba. Okay, isang punto yon. Pangalawang punto, payo ko na maba.
Pangalawang punto. Wala bang manifesto ng pulburon? No? mga PMA graduate, mga sir, mga kabalyero, mga kababayan. Ito si Tulfo nakagawa ng manifesto dahil sa may namatay na sundalo na sinabi niya duwag, no? Dahil sa abusado tong hinayupak na senator nato. Huwag ka magagalit, huwag kang pikon, hayop ka kasi mali naman talaga. Mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka. Sumulat ka pa nga sa pamilya niya o kaya you appear in person sa kanyang mga magulang, sa mga mahal sa buhay at mag-sorry ka. Anong klase ka, senator? Yabang. Senator yabang. Taong bayan, mananalo pa yan. Kita nyo, magiging ano pa yan. Magiging presidente pa yan. Magiging vice president pa yan. Hindi daw siya tatakbo ng presidente sa 2020. Tatakbo yan ng vice president ni Inday Sara. Mananalo pa yan. Mananalo pa yan. Kasi nga, ang daming bopol no? Ang ano dyan, pagka yan nakatikim talaga ng sobrang power, grabe. Senator pa lang ganyan kayabang na Tapos yung mga kapatid pa, dumamay pa sa kwento. Sinabi pang gago ang mga PMAyer. How I wish na mag-turn yung tide and then how I wish that the option number 6 ang i-adapt. No? Option number 6, which is junta. Kasi mananahimik kayong lahat ng mga walang ya, kayong animal kayong yabang ninyong lahat. Pagka nagkaroon ng junta, tignan ko yabang ninyo. Tignan ko yabang ninyo. Ako mismo ang kakatay sa inyo pagka kayong napatunayan na mga nagnako sa bayan. Ako mismo, magbo-volunteer ako pro bono, libre. Walang bayad sa gobyerno, ice pick lang gagamitin ko. Hindi na kinakailangang barilin kayo, sayang ang bala. Kainit kayo ng ulo, mga hinayo pa kayo, congressman, tsaka mga senator. Parang mga abusado kayo. President down the line, sa akin, ice pick lang. Bigyan niyo ako ng isang mahaba na ice pick. At ibibideo ko pa ng selfie. Selfie pa ako. Kasi ang yayabang naman gagon tong hinayupak no, kala mo mga walang kamatayan And I will show you kung paano matsugi ang mga yan. And yung abuso na yan, gusto kong makita, umiiyak yan sa harapan ng taong bayan. I will inflict all the pain para lang umiyak yung mga yan na maihi sa salawal. And pagsisihan niya, inaamin ko, naging walang niya ako. Tawagin niya lahat ng santo. Mga abusado. Okay. So, nagsalita yung mga PMA, nagsalita itong mga pumirma. Thank you, and shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kinakailangan pirmahan yan kasi madami na kayo but in spirit, I sign. Okay, I sign. Hindi ko alam kung nasaan pipirme. Let me be the one to say, I am signing this manifesto. Mas marami pa nga ako sinabi na, dito formal pa na you're asking for respect lang. Ako, inaano ko na si Tulfo. Ang next na question ko nga is, bakit wala bang pulburon manifesto? A manifesto signed by everyone, mga PMAyer, non-PMAyer, retired MUP, and for that matter, sige, active na, pati active. No? Lagay active. Na demanding, hindi requesting, demanding that the Commander-in-Chief, the President, His Excellency, President, Apo Lakbay, na Apo Bangag Lakbay, na you subject yourself, be subjected to an honest to goodness, public na drug test, unbiased na drug test, administered by, kung sino man, hindi lang isa, siguro 3, para makita. Tapos nun, hair follicle, saliva, dugo, lahat ng test for all drugs, no?
Sa inyo, gusto ko makita ang manifesto. Or dadaanin pa ba sa manifesto? Diretso na. AFP, PNP, dapat kayo ang magsabi niyan. Kasi kung taong bayan, na kailangan magmarcha pa ang taong bayan sa loob, papuntang Malacanang, papasukin ng Malacanang, demanding for his, yung drug test, no? Pagka pumasok ang taong bayan sa Malacanang, wala na. Tanggal muna siya, tapos tsaka i-drug test siya. Ang ano ko sa mga taong bayan, kung sakaling mag-ihip ng hangin at mapalitan si BBM, ma-step down si BBM, don't leave it hanging. Make it requirement that he is subjected to a drug test para foreclosure, para sa history natin, para masarba, para mawala yung doubt. Na without a doubt, he was subjected by the people of the Republic to an honest-to-goodness, fair public drug test and was found positive. Yun ang masulat sa history book. Or was found negative para fair. O, di ba? Nasa history book yon. So, ma-judge ng history si BBM or yung taong bayan na knock-on-wood magtanggal sa kanya. At yung papalit na si BP Sara. Ma-judge ng history. So, that's why it should not be left hanging. Kailangang isubject siya to an honest-to-goodness na drug test. Okay, so yun ang ano ko dito. Thank you mga kabalyero sa manifesto. Tulpo, mag-sorry ka na lang, huwag ka nang maastang mayabang pa. Kasi may araw ka rin. Iikot lang ang gulong. Kung siguro mabola mo yung tao, eventually, pagka nagpalit ang sistema at kunyaring tsumamba yung junta, yung option 6, tsumamba yan, ay nako, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Ang junta nga pagka ganyan dapat hold departure order lahat, automatic, cancel lahat ng passport ng lahat ng politiko na yan. No. Cancel o kaya ano ba? Cancel na lang para hindi makalabas. So, malaman natin and then everybody subjected to investigation. Assets, SALN versus yung kanilang yaman. Sa direct na, relatives niya, kahit sa hanggang pinsan nga hanggang kapatid, no. Para malaman kung talagang gumawa ng pera itong mga to. Malaki ang ninanakaw sa bansa, simula noong 2012 to yung Resolution 10. Ano na ngayon? 12 years na. And ganun na lang, forgive and forget. Kaya nga, the people of the Philippines, hindi pwedeng change of government, change of leadership Nandun na ako sa transition. The best yun para sa bansa natin. Transition na ayusin muna natin yung mali May maling setup tayo, mali yung sistema natin. Mali yung pamamaraan natin. Forgive and forget, hindi nakakasuhan, yung mga ganun ba, grabing korupsyon, tigil natin lahat. Lagyan natin death penalty. Pagka nag-change tayo ng leadership and then we go back to our homes after EDSA, people power, wala na. Balik na naman tayo and then you expect the Senate and Congress na hindi masara, you expect them to come out with the death penalty. Hindi rin mapasa. Samantalang kung may transition, from the people of the Philippines who got the power back, yun yung in-explain ko sawan-sawa na ako mag-explain People of the Philippines through people power. Millions of people. And then, hawak muna and then, ipapasa mo ulit sa politiko. Ayusin muna natin with the help of the armed forces and the PNP and all these groups represented. May nagtanong, sino ang uupo sa junta? Bala kayo mag-isip. Nagbigay na ako ng mga possibilities. Ako yokong mapo dyan. Mag-advisor na lang ako siguro. Malaking responsibilidad yan Marami kang papapatay No? baka kulangin Pero okay yung sa libingan ng bayani.
Nag-ano ko doon, nag-survey ako, marami pang area undeveloped. Kailangan lang dyan sabi ko, mga 1,000 square meters lang, okay na. Okay, hanggang 1 hectare, sige, max. 1,000 square meters hanggang 1 hectare. Backhoe lang kailangan dyan, hukayin mong ganyan, tapos lahat ng papatayin, sunugin, i-cremate, tapos itapon dyan. And then, tsaka tabunan, mag-erect na lang na wall of shame, no? Wall of shame. Listed below are all the corrupt politicians in the country. Pananlibingan ng mga kurakot. Segments, nasa kabila siya, may sariling daanan, papunta doon. Hindi na paayos yung kalsada, dirt road na lang. Libingan ng mga korap, katabi ng libingan ng mga bayani. Hinayupaks kayo, mga politiko kayo. Well, anyway, kasalanan ng mga taong bayan. So, meron pa ba akong gusto sabihin sa susunod na lang, no? Nasabi ko na yung tungkol sa manifesto. Okay. Kailangan salamin. So, wala bang lalabas na pulburon video? Pulburon manifesto. Demanding the president to undergo drug test. No? Naglabas nga ng manifesto, ng iba-ibang klaseng manifesto. Meron pang isang manifesto na condemning yung tahimik si BP Sara sa West Philippine Sea issue. Wala naman pumipirma. Sino kaya gumawa nun? Kawawa naman. Walang pumansin. Okay. Okay. So, yun lang. Gusto ko i-cover para sa vlog na to. Philippine PMA Manifesto, tulpo, sorry ka na lang, huwag kang mayabang. May araw ka rin. Taong bayan, tandaan niyo yung pangalan na yan, tulpo. Remember, PCSO investigation, tulpo, no? Remember, yung sinabi ni Maharlika na nagkaroon ng under the table arrangement, tas biglang tumahimik ito. Tapos remember this man na tatakbo yata ito for a national position, either BP or presidente. Mukhang tatakbo ng presidente. Pero hindi, kung siya, bata pa, he will place mas maganda, manalo siya kung BP siya. Kaya tandaan nyo na yung pangalan. BP. Grabe, Yan, tanga kasi ng Pilipino, Gusto nyo ba ganyan ka-arrogante? Go ahead. Ako, wala na rin gana sa style natin. Ang na lang dyan is, basta sinabi ko yung pakiramdam ko, yung tingin ko, yung analysis ko, tsaka yung solusyon. Marami kayong nadidinig na ngayon sa nangyayari, panay batikos sa gobyerno ni Marcos, ni BBM. No? Nakakasawa na rin Ang daming ipinupukol kay BBM. Sobra na, palitan na. Bumaba ka, BBM resign. May ganun madidinig ninyo Ang gusto kong madinig, sana, is yung ano yung solusyon. Pagka ang solusyon is si BP Sara, hanggang doon lang kayo, you're not helping. You're not helping BP Sara. Ang sinasabi ko na ano yung problema, yung puno ng politika at yung ugat ng korupsyon. Yon dapat tanggalin natin dun sa lupa natin. Para yung lupa natin maging productive. Hindi nyo ba nakikita yung analogy? Puno, shading the sun, hindi makatubo yung mga tinatanim yung gulay. Tatanggalin nyo lang tatabasin nyo lang yung sanga para makatagos ulit yung araw. Pero kahit ganon, ayaw pa rin tumubo yung mga tinatanim natin, nababansot. Ayaw tumubo ng taong bayan. Ang Pilipinas ayaw umunlad. Kasi nga, right under the root system of that stupid Sanamagan tree is sucking all the nutrients that you are feeding to the Filipino people. Lahat ng taxes natin napupunta sa pagnanakaw ng mga hinayupak na yan. Kaya nga,
tapos na ako doon. Nagsabi na ako ng problema. No? Kasi tinrace yung problema talaga. Lahat ng sabihin nyo, ano naman yung sabihin ninyo mga napapansin ninyo, can be traced to, narrowed down to the tree ng politika natin and yung corruption na extensive na yung root system. Even putulin natin ang putulin yan through elections o kaya people power, na change of leadership, nandun pa rin yung puno, nandun pa rin yung ugat. And it has to be a whole of nation approach. That's why sinabi ko na yung solusyon. Ayusin muna natin. Kasi kailangan para magkaroon ng change of leadership, kailangan ng people power. Sipin nyo yun. Ilagay nyo sa utak ninyo, kailangan ng people power para makaupo ang Vice President Duterte. Para matanggal ang abusadong BBM et al. Lahat ng kasama niya. People power ang kailangan. So, right before your eyes, kailangan kayo, taong bayan, para ma-effect yung change. Ang sinasabi ko, nandyan na rin lang kayo, magpi-people power na rin lang kayo. Tayo, nandyan na, why give it right away? Ayusin muna natin as a people. With the help of the armed forces and the PNP. Because if you do not do that, we will go back to the same old problem. The tree is still there, the root system is still there, corruption will still be there in a different form. Ay, nako. Leaders will come and go, but the problem is still there. And it continues to corrupt people. Good people I've seen corrupted by the system. You ask me to run, I will not run in this kind of setup. Because I do not want to end up as evil as these people, as corrupt as these people. I will not run. Sinasabi ko sa inyo yung, baguhin natin yung sistema in our lifetime. People's Declaration. Mag-declare tayo, ano yung gusto natin talaga. Yung parameters, working formula, ano yung parameters so that whoever is the next leader, then siya yung meron siyang susundan na gusto ng taong bayan. Kinakailangan kayo para mag-effect ng change. Why don't we bring about real change? Nandun na rin lang tayo. Ginagago tayo ng mga politika natin. Ginagago tayo. Kinakailangan, tayuan natin ang Pilipinas. No? Bago may ibigay kay Inday Sara, kung nakunod, kung sakasakali man, meron ng semblance na maayos. Death penalty. You don't have to rely sa Congress na, sarasara mo nga Congress sasara mo yung Senado babawasan nyo nga Yung funding ng armed forces, ayusin natin. Yung policy natin, hindi gera. Neutrality tayo. Kaya, bases, bye-bye. Ganun ba? Pero, panaginip na lang yun ngayon. Tingin ko, panaginip na lang yun. Because the Filipino people are not ready to effect real change. Ang gusto ng Pilipinas, faction lang BBM on deck. Tapos, pangit. BBM down. Pasok. Next. Time out substitution. Pasok. 10 years. Yung formula, 10 years. GMA formula. Tapos, wala na. Walang whole of nation approach. So, paano yun? Bahala kayo sa buhay nyo. Ano na mangyari sa atin? Worried kayo. Kaya ang sabi ko, maghanda na lang. Yun ang amin ni Colonel Metran. Maghanda na lang. At hope for the best, magdasal na lang. Okay, week 68 ng aking Matikas Challenge, you start na.
500, 1,000, depende sa inyo. Problemahin nyo yun. You attempt to do it para kung mahal nyo yung pamilya ninyo, at least hindi kayo pupulutin kung saan. Yung nagsasabi sa akin na aanin pa yung pag-iimba, kung magkakagera, patay rin naman tayo. Sige, bahala kayo. Wala naman pilitin yun eh. Basta sa akin, no one can tell me na huwag ka na maghanda. Ako nga nagsasabi, maganda kayo eh. Kaya nga, yun ang ginagawa ko. May disiplina ako sa sarili kong katawan na paghahandaan ko talaga. Para pagka kunyaring nagkaroon ng panic buying na wala nang mabili, meron na ako. And all it takes is discipline, budgeting, no? Yun. Okay, so maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagpakinig. Like, share, subscribe. Like ang mahalaga, no? Maraming salamat sa inyo. God bless. Thank you so much, Filipino people. God bless everyone.